Kamusta mga ate, kuya, beshi? Si Chari po ito mula sa The Sun, Moon, Stars, PH Tarot. Ipapaalam ko lang po na ito po ay isang general read o pangkahalatang pagbabasa at maaring hindi lahat ay magtugma sa inyong sitwasyon. I-check din nyo ang inyong Moon, Rising at Venus sign. Baka doon mas tumugma ang read para sa inyo. At kung ang mensahe ay tama sa inyo, paki-like lang po at mag-subscribe kung hindi pa ninyo ito ginagawa. Okay, mag-umpisa na po tayo. Hello po mga ate, kuya, beshi. Kamusta na po kayo? Andito ulit ako si Chari para gumawa ng another reading, and this is for the sign of Virgo, Sun, Moon, Rising, and Venus. And of course, welcome po yung mga cross-watchers ni Virgo at ang mga bago po nating viewers. As promised po, ito po yung susunod na reading dun sa nauna po natin para po makita natin kung ano yung mangyayari sa susunod. So, natin ngayon. We have the Ten of Cups, Judgment, the Five of Swords, the Five of Cups, the King of Cups, the Two of Cups, the Two of Wands, the Knight of Wands, the Lovers, and the Four of Wands. Bottom niya is the Ace of Wands. Okay, Virgo, yung pinaka-center ng reading na to, second reading natin, is the Ten of Cups. Now, this is a beautiful card, Virgo, dahil ito ang sinasabi na ikaw ay magiging maligaya. You will be very, very happy, or you are happy, maybe now, or in the near future, o itong sabihin natin palapit na mangyayari, kung hindi pa to nangyayari. Ito kasing Ten of Cups is really having your person with you, no? Ibig sabihin, meron ka ng kasama, o meron kang karelasyon ngayon, and you're both happy. Napapaligaya ka niya at napapaligaya mo siya. So, the rest is just irrelevant, no? Ang nakikita mo dito is talagang masaya yung relationship, yung pagsasama nyo, masaya yung kung kayo ay magkasama na sa bahay, masaya ang tahanan. No, you have a very happy home. Kaya maganda yung lumalabas na energy, no? Very positive. Now, what's crossing this happiness is maybe something that needs your decision, or that feeling na you were given this second chance, no? Pangalawang pagkakataon para lumigaya. If in yung nakaraan is something na sabihin natin na hindi mo maintindihan kung anong gagawin because you're juggling, you cannot decide what to do. Now, the universe has stepped in, no? Pumasok na si God o si universe sa sitwasyon nyo at binigyan kayo ng pangalawang pagkakataon na magkita, mag-usap, na magkasundo muli para maging maayos yung flow ng relationship. Kasi nga, 'di ba, yung una nating reading dito is all about harmony, in cooperation, working together. So that would bring happiness, 'di ba? If your person is cooperating with you, you know, ginagawa niya yung part niya, ginagawa mo yung part mo, then of course there will be harmony.
masaya. Now, yung nakaraan, no, in the past, this Five of Swords is giving you something to think about or doubt about, no? Pinag-iisipan, pinag-aalinlangan. Kasi yung unang reading natin is the Nine of Wands, which is a feeling na talagang sometimes you get too tired. Too tired of defending things na magiging okay din to. But somehow, yung feeling na yun na parang nagkakaroon ka na ng konting alinlangan, no? This is the Five of Swords. But the thing is, you focus, no? You focus on what? Sa relationship nyo. Nag-focus ka sa inyong dalawa with the Two of Cups. Kasi alam mo na this person is the one for you. Alam mo, this person is your soulmate. Siya na talaga. Wala nang iba. Okay? May dumating mong mga iba dyan, it always brings down to this person na naiisip mo. Siya pa rin. And your strength is from the love na binibigay kasi ng person na to sa'yo. With the King of Cups. This is an energy coming from a water sign, Cancer, Pisces, or Scorpio, o meron siya nito sa kanyang chart. Talaga kasing mahal ka niya, no? I mean, yung pagmamahal na inibinigay nito sa'yo, doon ka humuhugot ng lakas para maniwala at panitaliin yung harmony na yan sa relationship. Na alam mo na whatever challenges na dadaan sa relationship nyo, ma-overcome nyo because you love each other. Matindi yung relationship. And the near future, with the Five of Cups, hindi mo na to mararamdaman, no? Yung regret na to. Kung yung nakaraan nun is you have these regrets, you know, nagkaroon ka niyan sa ibang relationship because, you know, obviously, yung mga ibang regret, yung ibang relationship is talagang, sabihin natin hindi naging maganda o pumalpak o tipong disappointing o frustrating o wala, hindi nag-materialize kasi hindi kayo compatible. So many reasons, no, kung bakit di kayo natuloy, hindi naging kayo. Hindi mo na mararamdaman to. Kasi you know, this is your Two of Cups. No? Yung dalawang cup dito, na nasa likod, no? These two cups at your back is exactly these two cups that you are facing right now, that you're focusing right now, no? Kasi alam mo na ito na, this is the person for you. Kaya kung gaba, when you were given that choice, no, kung saan ba ako pupunta, pipiliin ko ba yung person na dito sa left o yung person ko sa right? You made that decision, you know. You made that decision. This is from the Chariot. Yung unang reading natin, gumawa ka ng desisyon, no? You said na talagang I will choose my lover. I will choose the one that I know is best for me. And of course, naisip mo kasi na with the Knight of Wands, though yung energy na binibigay nito is something na talagang hindi ganun ka consistent. But of course, yung binibigay nito is something that's very passionate. Something that it also parang it touches you, no? Natatouch ka rin dito. Kasi you both have this energy, no? Sabihin natin yung passion na yun is there. And of course, the lovers, no? Yung in your hopes and fears is because you know this person is the one. Na talagang wala nang iba. Kung ba, no question about it that this is really the one. Kasi ang outcome nga
is the Four of Wands. The outcome is your future. The outcome is planning for the future. This is your future. Being together in one place, in one roof, which is this one. Diba? Ito yung apat na sulok. Ito yun. The house. Nag-umpisa tayo sa Ten of Cups, happiness. You're heading towards your future, and this is the future or the current one. Kung gaba parang masaya ka na eh, no? You're very happy now. Kung ito na nangyayari na ngayon o hindi pa, o ito yung mangyayari. No, kasi dahil nakita mo na yung person na-decide mo na, the person na na-decide mo kung saan ka o kanino ka yung talagang mamahalin mo panghabang buhay. Okay? Which is good kasi this is what you wanted, no? A passionate new beginning. This is really very passionate, very sexual. Mainit. Punong-puno ng intense na pagmamahal sa isa't isa. And you, Virgo, this is your card. Pinag-isipan mo to. You have thought a lot. You contemplated, you meditated, you asked question, you waited, nag-intay ka talaga ng perfect timing para makita nga with the Three of Pentacles kung if this relationship would really work, no? Remember, we started with the Three of Pentacles. This is the Three of Pentacles. Again, so tinignan mo kung talagang you will jive. Tinignan mo kung both of you will work in harmony. Which is a good thing, no? Kasi nung nakita mo na, then that's the time, the Page of Cups, when you offered or you sent that message of love to this person. Nag-umpisa ka na magsabi na oo, ito na nga, siya na nga, because nakita ko na, napatunayan ko na, naintindihan ko na talagang siya yung para sa akin. And hindi lang yon, with the Six of Pentacles, you know that everything will be on equal footing, with equal give and take. Everything will be reciprocated. Pantay kayo. Parehong-pareho kayo. Okay? Kasi, alam mo na there is this new beginning with this person. Napakalaking pentacles. Everything will flow beautifully. Magiging masagana, very abundant. And that is because the wheel of fortune is on your side. Okay? So, I could go on and on, but ang ganda kasi ng cards mo, no, Virgo? And that is something to celebrate about. This is the Three of Cups. You will celebrate your relationship with this person. Kasi nga nakita mo na it was truly a blessing from God na binigay itong person na to sa'yo. Nagkita kayo, nagkakilala kayo, na in love kayo sa isa't isa. Okay? So, if you would look at your cards, Virgo, how beautiful it is. Diba? Talagang worth celebrating. Worth saying to this person what you feel. Dahil pinag-isipan mo maigi. How much you love this person. Or you wanted to be with this person. Tignan natin. Any messages for Virgo? We have full moon in Gemini. Embrace the flow of life. Last quarter moon in Scorpio. Reveal what needs to be seen. Yeah. Sabi mo. And full moon in Aquarius. Be real. Magpakatotoo ka, Virgo. Pakita mo na, sabihin mo na, paalam mo na, iparamdam mo na. Huwag mo na i-hold back.
Huwag mo na i-hold back yung feelings. Ano more messages? Just tumalon. Envy. I am the same as everybody, but with different challenges. Success. I know that there is no greater goal than to love. And guilt. I release my belief that no longer assists in my soul's growth. Yeah. Alsin mo na yun kasi it doesn't assist you, it doesn't help you. So whatever negative things, alsin mo yan. Kaya nga magpakatotoo ka eh. Be real. Virgo. Okay? So, I hope nakatulong ito sa'yo, Virgo. Napakaganda ng reading. I mean, what it is telling me na at the end of the day, makukuha mo yung gusto mo. If you just hold on to this love, knowing from your heart and your mind that this is truly the person for you. Because alam mo naman na talagang there is true love sa relationship na to. Yeah? So, kung ba it's worth waiting for, it's worth fighting for, kasi alam mo at the end, kayo talagang dalawa. Kayong dalawa. Okay? So, maraming salamat, Virgo, sa pagsama mo sa akin sa pagbasa na ito. Sa susunod po muli, ingat ka and God bless.